Yun, praise God. Ang topic natin ngayon ay we are equipped for war. Warfare, battle, ano man yung mga synonyms niyan, no? We are equipped. God has anointed us, empowered us, binigyan tayo ng grace ng Panginoon para lumaban. Amen? Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, divine weapons, divine power para sa laban. Battles, spiritual warfare, at tayong mga Christians, mga kapatid, hindi tayo nawawala sa laban. In fact, face-to-face tayo nakikipaglaban sa kaaway. Dapat meron po tayong knowledge and understanding po patungkol po sa spiritual warfare. And siguro madalas nyo na itong naririnig ng mga kapatid. Pero this time, I believe na ang Panginoon may something new, something fresh na ibibigay sa atin, mga talaga mapapa, wow, ito pala yon. This is what I need. Yung kaaway, hindi naman siya tumitigil eh. Okay? Hindi naman natin tinataas ang kaaway, pero dapat meron tayong idea kung paano kumikilos ang kaaway. And dapat tayo po ay trained. Pagka sa pagsusundalo, no? Hindi ka pwedeng humawak ng baril, hindi ka naman basta-basta ipapadala sa giyera na walang alam. Bilang Christian po, dapat po meron tayong alam patungkol po sa spiritual battle, spiritual warfare. Amen? So ito pa yung topic natin ngayon. We are Amen. equipped for war. You are equipped for war. I am equipped for war. Let's pray muna mga kapatid. Father in heaven, in the name of Jesus, God, we thank you because you are equipping us to complete, to victor in our spiritual warfare. God, nalo na po kayo, Panginoon. Nalo na rin po ang mga naniniwala sa iyo. Thank you, God, for giving us revelation about this subject in the Bible. God, Holy Spirit, help us. Thank you, God. I plead the blood of Jesus Christ over everyone here sa aming internet connection. Thank you, Holy Spirit. Thank you sa Word of God. In Jesus' name, Amen. We are equipped for war. Tayo sa Ephesians chapter 6 verses 10 through 18. Dami-dami itong mga Bible verse. Please open our Bible, mga kapatid. Kung meron po kayong physical Bible, kunin niyo po yan. Pwede rin po sa cellphone. Kung ano pong gamit niyo, please open our Bible. At i-pull up po ninyo ang King James Version. King James Version pong gagamitin natin na may mga times na hindi King James gamit ka, may mga times na King James. Depende po sa subject. Pero this times, magandang gamitin ang King James para sa mga terminologies natin. At para mas magets natin ang nilalaman ng Ephesians chapter 6 verses 10 through 18. Itong book of Ephesians, napakayaman po sa theological teachings, basic essentials ng ating Christian faith. Kung babasahin niyo po yun, sinabi po dyan yung redemption, okay, tungkol sa Holy Spirit, patungkol sa Jewish-Gentiles relationship. Okay, mahalaga po pag-aralan po yung Book of Ephesians, mga kapatid. I highly encourage na ulit-ulitin natin basahin, pag-aralan ng Book of Ephesians. Napakaganda pong pag-aralan to para mas rooted pa po tayo sa ating faith. Amen? So, nasama po yung spiritual warfare sa bagay na sinabi ni Apostle Paul sa mga Christians sa Ephesians. Ito'y napakahalaga. So, Ephesians chapter 6 verses 10 to 18. Okay, ito pa yung context, summary ng context. It discusses the spiritual armor, okay, the armor of God that believers, you and I, should put on to stand firm against spiritual forces such as the belt of truth, breastplate of righteousness, shoes of the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the spirit,
and the need to pray. Okay? Or prayer po mga kapatid. So, ito po yung nilalaman niya mga kapatid. Nagbigay si Apostle Paul ng mga instructions, anong gagawin sa spiritual warfare, ano ang spiritual warfare, sino ang kalaban, ano ang kalaban, ano mga weapons na dapat um, suot natin. Okay? Dito po yan, napapaloob sa Ephesians chapter 6, verses 10 through 18. Isa-isay natin na mga kapatid. Dito man tayo sa verse 10. Please pull up our Bible. Dito tayo sa King James Version. Basahin ko muna yung kabuuan bago natin isa-isahin. King James. Ayan. Yan. Verse 10 tayo. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. And having done all, to stand. Verse 14, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ang haba, no? Isa-isayin natin yan mga kapatid. Mahaba yan pero mabilis lang tayo. Okay? Finally, dito tayo sa verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Itong word na finally, madalas nating in-ignore, no? Pero mahalaga po yan mga kapatid. Kasi po, it implies that Apostle Paul is going to say so much, so much and so much and so much. Oh, very, very, very important subject. Kasi nga, mula sa verse 1, patungo dito sa verse 6, o yung mga prior teachings, redemption, okay, election, yung ganon, adoption, spiritual blessings, okay, Gentiles and Jewish, alright, body of Christ, lahat po yun super important. Binigyan diin ni Apostle Paul. Lalo na po yung Gentile and Jewish relationship. Ako, binigyan din po yan dito sa Book of Ephesians. Alright? Napaka-importante ng mga subjects na yon from chapter 1 through 5. So yung word na finally, Apostle Paul implies that he's about to say a very, very important thing na kagaya ng mga sinabi niya nung una. Finally, okay, hold on. Parang ganito sabi ni Apostle Paul. Okay, tapos na ako about sa teaching of adoption. Tapos na ako sa redemption. Nasabi ko na about sa Jewish and about sa Gentiles. Nasabi ko na yung mga importanteng bagay na yun. At ngayon, sasabihin, mayroon pa akong isang subject na napaka-importante at gusto kong makita ang inyong mga tenga na nakikinig sa akin kasi napaka-importante ito. I-turn off nyo muna yung mga cellphone nyo. Parang ganun gustong sabihin ni Apostle Paul, no? I-turn off nyo yung mga cellphone nyo. Walang magi-Facebook, walang magi-scroll. Walang lilingon sa katabi, walang makipag-usap kasi importante yung bagay na to. Ganun ibig sabihin ng finally. Okay? Pala yun. Kaya mahalaga po sa Bible, no? Bawat word dyan, ang tawag kasi sa pag-aaral to, textual, no? Kung papag-aralan natin yung homiletics, textual expository.
Dapat bawat word inaaral natin. Gano'n pala 'yun. So ito pong Ephesians 6:10 hanggang 18, napakaimportante po 'to mga kapatid. Super important 'to mga kapatid. Kaya po i-turn off natin ang ating Facebook ngayon, Instagram, TikTok, kung ano man yung ginagawa natin ngayon. Okay? Kung nagluluto ka, sige magluto ka ba kasi masunog yung, yung bawang sibuyas na dyan. Pero mga kapatid, I want you to listen very carefully. Ituon natin ang ating mga tenga sa Biblia kasi napaka-importante ng subject na to. Amen? Finally, okay, doon pala tayo sa finally, no, ang haba na. My brethren, okay, kausap niya dito ay hindi mga unbelievers. Kausap niya dito yung mga kapatiran. Ikaw at ako, mga mananampalataya ni Kristo. At ang subject na to ay para sa atin. Ito po ay um, dapat na kinukuha natin at ini-apply. Amen? So finally, my brethren, my brothers and sisters in Christ, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. The Greek term yan, endonamoo. Okay, endonamoo. From its root word, dunamis. Ibig sabihin, explosive power. Okay? Demonstrative power. Doon rin kinuha yung word na dynamite. Okay? Di pa ako nakita ng dynamite pero mukhang malakas naman yun. Nakita ko sa YouTube eh. Alright? Itong power na to mga kapatid, ito yung power na gustong ibigay ng Panginoon sa iyo. So, sinasabi lang ni Apostle Paul dito, we need to receive the power that God wants to put in us. Tayo po ay container. Para tayong container or baso na nilalagyan ng tubig. At yung tubig na yan ay yung kapangyarihan ng Diyos. So, ibig sabihin ng verse na to, we need to open ourselves, we need to open our hearts to receive the power of God because God wants to put His power in us. Ayun yung number one na kailangan natin sa spiritual warfare. Ayun yung number one na kailangan natin mga kapatid. That we should open our hearts for God. We need to receive His power. Kailangan natin kapangyarihan ng Diyos. Yung demonstrative power. Yung word na dunamis mga kapatid, kung ipipicture out natin to para tong full force army. Let's say nagkaroon ng giyera ang, 'di ba, Russia and Ukraine at nag-declare ang Ukraine kasi hindi naman sila basta-basta mag-send out ng lahat ng soldier nila. Meron yung parang group A, group B. Kunyari maliit pa yung giyera, group A muna. Eh lumalawak ng giyera, sige, two groups na. Eh mas lumalawak pa, magde-declare yung presidente yung full force army na ipapadala sa giyera. Alright? Parang sa Israel lang rin. Full force army. Ganun po ibig sabihin ng dunamis. Ganun yung kapangyarihan ng Panginoon. It depicts, okay, it pictures out a full force army. Hindi lang 2 groups, hindi lang 3 groups, kundi yung kabuuang army. Ganun po siya katindi. Napakalakas po ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? At ayun yung gusto ng Panginoon na ibigay sa atin. At kapatid, you can receive it. Just open your heart. Amen? Finally, my brethren, be strong in the Lord. Open your hearts to receive His power because God wants to put it in you and in the power of His might. Amen? So, ayun po yung Ephesians chapter 6 verse 10. Apostle Paul is just implying that this subject is very important. Number one po, kailangan natin ma-receive ang power ng Panginoon. It's not like 99% power. Ito po ay full force power ng Panginoon. Amen? Next verse, verse 11. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Put on. Doon tayo sa put on mga kapatid. Yung word na put on, magsusot ka lang. Dito po dito ang nagsusot ng damit. Siyempre lahat naman tayo, di ba? Ganun lang, susot mo lang yung damit.
Pero ito pong put on na to, it implies that you wear this yung damit, sinusuot mo yung damit na hindi mo tinatanggal. Amen? Walang tanggalan. Ganun po yung put on. Parang sinusuot mo siya everyday. You make sure na suot-suot mo yung damit na yon. Okay? Ganun po yung implication niya mga kapatid. Word na put on. Ano yung isusuot natin? Anong i-make sure natin na isusuot lagi? The whole armor of God. Mamaya magkakaroon tayo ng detailed explanation po about sa whole armor of God. Ilang armor of God whole armor of God. Okay? Mamaya meron po tayong kabuuan yan. Okay, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Yung word dito na wiles, sa Greek word ay methodias. Dito natin kinuha yung word na method. So ito palang mga demonyo ay paano ba ito? Maraming methods, okay? Hindi sila methodista, alright? Marami lang silang method. Kumbaga, marami silang kaparaanan, schemes, wiles para po madaya ang tao. Kung hindi niya dadaya ang tao sa gantong kaparaanan, hahanap siya ng kaparaanan. Kung hindi siya nakapasok sa pintuan, hahanap siya ng bintana na nakabukas. Kung hindi siya makapasok sa bintana, hahanap siya ng bubong. Sa bubong, baka bubutas siya. Kung hindi siya makapasok sa bubong, baka sa likod bahay, baka sa ilalim. Ganun po ang attitude ng kaaway. Okay, gagawa maraming method, okay, maraming pakana, alright? Marami siyang method, okay? Strategies. Yun. Sa ibang translation, strategies ang ginamit dito. Di ata naubusan ng strategy ang kaaway, no? Para lang madaya. Yung word na devil, diabolos, ito po ay may attitude na kung saan hindi titigil. Right? Mag-picture out po kayo ng pader. Pader, no? Tapos may hawak kayong martilyo. Pukpukin nyo po yan ng 10 beses, mababasag kaya yung pader? Hindi. Sino po dito nag-construction? Nag-construction ako dati. Nagtitibag kami ng, let's say, renovation, no? Hindi yan basta-basta mabawasak. So, gagawin mo, it takes time. Hampas, 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 hanggang magkaroon ka ng breakthrough, hanggang mabasa. Ganun po ang attitude ng devil. Maraming names ang kaaway. Satan. Yung Satan po ay hindi po person, ito po ay pangalan. Hebrew word po yung Satan. Alright? Satan, devil, evil, adversary, iba-iba. Yung devil po, diabolos, ay yung po yung paulit-ulit na ulit-ulit umaatake sa atin. Atake ng atake ng atake. Kaya pansin natin mga kapatid, na-overcome na natin yung isang bagay, dumating na naman. Okay? Kasi ganun yung kaaway. Paulit-ulit lang aatakihin. Na-overcome mo na yung takot. After ng 1 month, may takot ka na naman. Right? Ganun ang kaaway. Paulit-ulit, ulit-ulit, ulit-ulit hanggang sa mag-breakdown ka, hanggang sa mag-give up ka. Right? Ganun po ang attitude ng diabolos, devil. Right? Adversary. For sure, napag-aralan nyo po ito sa no? Angelology no, na subject, no? Adversary, ito po ay parang lawyer. Okay? Ang gagawin naman niya, laging maghaharap ng legal case sa Panginoon. Ito, nagkasala to, oh. May legal na akong door, papasok na ako dyan. Gagawin ng kaaway. Okay, so, ang kaaway, laging maraming method, strategies, wiles, schemes. Okay? Ganun po ang kaaway. And we need to be able to stand against all wiles, strategies, methods, kung ano man yan, napakanan ng kaaway, pakulo ng kaaway. Magagawa natin yan sa pamagitan ng pagsuot ng the whole armor of God. Amen? That's why the Bible is highly recommending us to put on the whole armor of God. Kasi ito po yung kailangan natin para po nakatayo tayo lagi. Hindi po tayo mag-breakdown, hindi tayo
mag-give up, hindi tayo madaya ng kaaway, hindi tayo masilo ng kaaway, hindi tayo ma-distract ng kaaway, nakatayo pa rin tayo kahit anong strategy ng kaaway because we have the full armor of God, nakatayo pa rin tayo. Amen? Next verse. Ephesians 6 verse 12. Mahaba-haba to. Ilang minutes po ba yung preaching? Sorry, nakalimutan ko. 20 minutes lang po ba yung preaching natin? Makaka 20 minutes na ako. May stopwatch po ako dito, 20 minutes and 40 seconds. So. At 21 minutes. Alright. Ilang minutes po ba to para ma-budget ko yung oras? 30 minutes lang. Okay, 30 minutes. 40 no? 40. Alam ko 30 to 40. Yan. Verse 12. For we wrestle not or do not wrestle. We do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Sabi po dito, kung babasahin natin yung Greek words, for our wrestle is not to us. Ibig sabihin, hindi po tayo ang nakikipag-wrestling, kundi ang kaaway ang nakikipag-wrestling sa atin. Kasi kung babasahin ito sa English, parang ibig sabihin lang tayo ang nakikipag-away. Hindi. Ang kaaway ang nakikipag-away lagi sa atin. Amen? Ayun yung ginagawa ng kaaway 24/7, nakikipag-away sa atin. Yung word dito na wrestle, sa Greek word ay pale. Alright? P-A-L-E, pale. Yung word na pale po, kinuha po to, ito po ay isang athletic Greek term. Kung papag-aralan yung ancient Greece, meron po silang parang Olympics. Kumbaga sa atin, FIBA, parang ganun. FIBA, Olympic, World Cup, parang ganun. Sa palay po, palestra, ayun po yung gymnasium nila. I-picture out nyo na lang po, gymnasium, stadium, palestra. Ayun po ay palaruan. May sports po doon. At yung sports po doon ay hindi badminton, hindi basketball. Ang sports po doon ay duguan. Meron po doon boxing. Ang boxing po doon, hindi siya boxing na katulad kay Manny Pacquiao. Ang boxing po doon, tanggal ang tenga mo, tanggal ang mata mo. Talagang duguan paglabas mo sa palestra. Okay, ganun po. Meron pa doon, ano ba yung mga, may wrestling doon. At meron doon isa na pinakamatinding sport. Tatlo yun eh. Yung, I forgot the term, Pancreon. Ayan. Sa Pancreon po, isa lang ang rule. Huwag mong papatayin yung kalaban mo. Pero pwede mong tanggalan ng mata, pwede mong tanggalan ng ngipin, pwede mong tanggalan ng kamay, huwag mo lang papatayin. Search nyo po sa Google yan ng mga kapatid na. Doon po inahalin tulad yung wrestling natin. Yung word na wrestling, pale, ito po ay battle, ito po ay kagaya noon. Right? Tandaan natin, ang Bible po sinulat nung panahon nila, hindi panahon natin. So kung babasahin natin sa English yan, akala natin, ang pakikipaglaban natin ay papachi-pachi lang, parang laban ni Manny Pacquiao, kaya wrestling sa TV, hindi. Nakita ni Apostle Paul yung vision. Binigay sa kanya ni Holy Spirit kung anong klaseng spiritual battle ang laban natin, mga kapatid. Ito po ay duguan. Tanggal sa mata, tanggal ang ngipin, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ganun ang kaaway natin. Ang kaaway natin, gustong tanggalan tayo ng mata. Alright? Duguan talaga. Napipicture out nyo po ba ang ating spiritual battle? Kaya huwag kayong magtataka, no? Kung dumadanas kayo sa matinding pagsubok, kung dumadanas tayo sa grabe. Sabi nga ni Apostle Paul, wala pa sa pagdanak ng dugo ang problema ninyo. Ang pagsubok ninyo. Okay? So, expect natin na duguan ang laban natin as Christian. Hindi ko po kayo tatakot, right? It's not to scare you, but to prepare you, kapatid. Amen? Kung di mo pa ito nararanasan, at least ngayon, alam mo na kung anong klaseng battle ang meron tayo. For we do not wrestle against. Mga kapatid, sa Bible verse na to, 5 beses binanggit yung word na against. Against, number 1, against flesh. Ito, nakita niyo po. Against, 1. Against principalities, 2. Against powers, 3. Against rulers of the darkness, 4. And against spiritual. Take note of that.
Dalawang word sa isang Bible verse, may emphasis na yan. How much more kung 5? Ibig sabihin, si Apostle Paul po, binibigyan ng matinding emphasis, binibigyan ng matinding diin yung word na against. At dalawa po yung word na against sa Greek. Yung against na alam natin, anti, antidote, antibiotic. Ibig sabihin against, salungat sa bagay na yan. Okay? Antisocial. Ibig sabihin, ayaw mo sa social, no? Um, ano ba? Anti, anti, anti? Anti, basta alam niyo na yung anti, no? Anti-rabies, no? Right? Pero, yung word dito na against, hindi po anti ang ginamit sa Greek. Bagkos pros. P-R-O-S. Pros. Uh, pros pala ginamit. Yung word na pros, ginamit po yan sa John chapter 1 verse 1. In the beginning, the word was with God and the word was God. Yung word doon na with, pros din po ginamit doon. So yung word na pros, ibig sabihin po niyan, intimacy, close, very close, face to face. Ooh. So ibig sabihin, kung babasahin natin sa literal po ang verse 12, our battle, our spiritual warfare is face to face with principalities, face to face, intimate, very close with powers, face to face with rulers of the darkness, and face to face with spiritual wickedness. Ang kalaban natin hindi malayo. Ang kalaban natin face to face. Kaharap lang natin. Amen? Kombatan, as in combat. Ganun po ang laban natin. Oh, grabe. Face to face pa na laban natin. Grabe. So, sa kingdom ni Satan, meron pong organization. Binanggit dito yung principalities. Binanggit yung powers. Yung principalities po, RK. Sa Greek word niyan, RK. Meaning ng RK? First. Ibig sabihin, high ranking. Ayun po yung meaning ng RK. No? High ranking. Kaya nga, sa pag-aaral natin ng spiritual warfare, angelology, about sa demons, yung principalities po, ito po ay high-ranking spirits. Right? At meron pa dito, powers. Alright? And rulers of the darkness. Then, may mga rankings yan, mga kapatid. So, very, organized po ang darkness, no? Organized ang darkness. Ito yung kalaban natin. So, we are not fighting against visible enemies. Hindi tayo nakikipaglaban sa visible enemies. Kalaban natin hindi nakikita. Kalaban natin po, merong organization, very organized. Ayun yung kalaban natin, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ko kayo tinatakot, no? Pinaghahanda lamang tayo ng Panginoon. Right? We have the grace of God. Tandaan natin. Very gracious. Our God is very gracious. Hindi tayo hayaan matalo. Pero dapat may idea tayo, may alam tayo. Natatalo lang ang Christian not because he is powerless, but because he's not knowledgeable of it. Hindi tayo knowledgeable sa mga bagay na ito, kaya tayo natatalo. Right? Pero the more na nagkaroon tayo ng revelation about dito, ako, kaaway, nag-tremble na yan. Verse 13, wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Binanggit na naman yung word. Paulit-ulit yung word na stand, no? So, kasi, binibigyan din ni Apostle Paul, kailangan tayong tumayo, tumindig, manatili sa laban. Kahit na bumaliktad yung mundo, kahit mahati po yan sa 8, yung earth, dapat nakatayo pa rin tayo. Amen? Binigyan din yung word na stand. At inulit pa rin dito, binigyan na naman ng emphasis yung full armor of God, that you may be able to stand. Amen? Tayo lamang tayo, mga kapatid. Kahit po na, sumabog ang Milky Way, tayo lang tayo, mga kapatid. Amen? Ito na. Uy, ano yung ano?
Ito. Ito na, Ephesians chapter 6 verses 14 and 18. Dito na po 'yon. Yung hindi siya 6. Nung una akala ko 6 eh. Six armors of God. Ano yung six armors of God? Breastplate of righteousness, belt of truth, um, ano ba to? Yung sapatos, um, sword of the spirit, shield of faith. So, akala ko nung una anim, pero pito pala siya. Alright? Most of us siguro, no, ito yung pagkakaunawa natin, anim. Pero pito pala. Kasi kung babasahin natin, anim nanto. Pero kinalimutan natin yung verse 80, verse 18. Yung verse 80, binanggit dito na, um, to, pray always with all prayer. So, binanggit dito yung prayer. Ang pampito po dito ay prayer. Meron pong supporting dyan. No? Ito yung supporting. Itong armor of God, hindi po to armor ng Amerika. Ito armor ng Pilipinas. Tandaan natin, sinulat to sa panahon sa Middle East, sa Israel. Okay? At panahon po to ng Roman Empire. So si Apostle Paul po, binigyan siya ng picture ni Holy Spirit kung ano ang armor of God ng Kristiyano. Ito po ay Roman Empire armor. Ito po ang Roman Empire armor. Ang Roman Empire armor po mga kapatid, ito po ay ano ba to? Pito. Pito lahat. I-search nyo po yan, pito po yan. Ito yung helmet. Yung helmet po may palamuti yan. Ito yung sword. Yung breastplate. Yung boots. Yung belt. At yung shield po, isa-isayin natin yan, no, mga kapatid. Yung shield. Tapos, kulang to, meron dapat spear. May spear po yan, mga kapatid. Alam niyo yung spear, yung stick na mahaba, tapos meron pong talim sa dulo. Ayun yung spear. Ginagamit siya ng mga pag magkakabayo ka. Ayun yung ginagamit nila minsan. Aside sa espada, may spear din sila. So, pito po lahat yan. Kasi sinulat po ito sa panahon na nakakulong siya sa Roman, no, mga kapatid. Kaya, ganon. Amen? So, isa-isayin natin to, yung armor of God. Mabigat po to mga kapatid. As in, literally, super bigat po nito. So, una po tayo dito sa helmet of salvation. Helmet of salvation po, ito yung pinaka mapalamuti sa lahat ng armor. Nung una nakita ko to, una ko napansin yung helmet. Maganda design niya mga kapatid. As in, meron po siyang parang sa manok, ano to? Palong sa manok. Ito po ay very ano to? Decorated. As in, siya po yung unang-unang mapapansin sa armor ng Roman soldier. Bakit kaya dito siya? So, sa tayo pong saved, dapat ito po yung may palamuti sa atin, yung kaligtasan ng Panginoon. At ito po yung unang nakikita sa atin ng mga tao na tayo po iniligtas ng Panginoon. At it also covers our head, mga kapatid, our mind. That protects our mind. Okay? Next, breastplate of righteousness. Syempre, alam natin na sa breast, no? Sa dibdib, sa chest. Ito po yung bakal. Ay, hindi lang siya bakal. May lang ito, bronze, silver, depende kung anong rango nila. Right? May gold pa yan. Super tibay niyan. Para pag may umanong palaso, hindi siya basta-basta tatamaan sa dibdib. Right? Kasi ang kaaway po, lagi tiyatamaan yung emotion natin, no? Right? Tiyatamaan yung ating dignity. That's why we need to put on the righteousness of God. Amen? Next, sword of the Spirit, which is the Word of God. Okay? Kailangan natin ng Word of God pakikipaglaban. Next, yung Gospel of Peace. Yung sapatos po yun. Yung sapatos po, matindi to. Yung sapatos po, hindi po siya Nike, hindi siya Adidas. Yung sapatos nila, boots talaga. Hanggang ang tawag dito? Basta may part ng as yung ilalim po nun, tinik-tinik. Hindi siya basta spike lang ng pang-soccer, hindi. May tinik-tinik po yun. So, kahit anong dulas ng rough road,
Hindi siya basta-basta tutumba. Uy, mayroon na lang akong 4 minutes. And then, belt of truth. Ito na. Truth. We need to put on that truth. Okay, yung katotohanan. Yung belt po, ito po ay pinaka-importante sa lahat. Bakit? Kasi ito po yung nagkokonekta sa lahat. Kung walang truth, ay kung walang belt, ang suot ang Roman Empire, malalaglag ang mga sandata niya kasi doon niya nilalagay yung mga sandata niya sa belt. Okay? At pwede ring malaglag yung ano niya, ano pangalan nito? The breastplate. Yun. Kasi doon yung kumokonekta. Okay? Kaya mahalaga po ang belt. And then, yung spear, na kahit sa malayo pag hinagis mo, ito po ay long ranger, no? Yung spear. And then lastly, shield of faith. Yung shield of faith, mga kapatid, hindi to bilog lang. Ayon sa pag-aaral ng history, bago ka maging Roman soldier, unang test doon, unang gagawin sa'yo, i-check ang height mo. Kung ang height mo ay 5'7", ang ibibigay sa yung shield ay 5'7" din ang taas. Kung gaano kataas, ganun din kataas ang shield mo. Kasi sinabi nga dito sa Bible verse, we need the shield of faith so that we may be able to quench all the fiery darts of the wicked. Yung mga patama na kaaway. Okay? So, buong katawan kino-cover ng faith. Sabi nga dito, above all we need to raise, okay? To raise our faith. Itaas natin yung pananampalataya natin, mga kapatid. So, ito po yung full armor of God. Mahaba to, mga kapatid, no? Dinaanan ko lang. Pero, pag-aralan natin yung full armor of God, paano to may apply. Ito yung kailangan natin. Mabigat to, super as in, literal, mabigat to. Yung pangalan sa Shield of Faith, baka hindi na natin kayang buhatin eh. Kasi kasing taas din natin. Right? Balik tayo sa unang-una. Sabi, unang-una. Be strong in the Lord. We need the power of God so that we may put on the full armor of God. Inuna yung power ni Lord. So, hindi muna inuna ang darkness sa verse 10. Hindi inuna yung full armor of God. Inuna yung number one instruction, be strong in the Lord. We need to let the Holy Spirit put His power in us. Amen. And then we need to put on every day, every day, every day. Okay, we need to remind ourselves, put on the whole armor of God, yung 7 po mga kapatid. We need to live holy. We need to apply the word of God. We need to live in truth. We need to live by faith. We need to pray and pray and pray and pray, right? So that we may be able to stand against all methods, against all lies, against all deceptions, delusions, against all strategies and schemes of the devil. Na kahit na everyday niya tayo kinukulit, everyday siya umatake sa atin, tayo po ay nakatayo pa rin. And that is because of the power of God, the dunamis power of God, and that is because the whole armor of God is on us. It's not by us. Hindi dahil matalino tayo sa Word of God, no. Hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil we are equipped. We are equipped with God's full armor. Amen. Let me pray for you, mga kapatid. Hallelujah. Father in heaven, in the name of Jesus, God, glorified your name. Thank you, God, for your grace that you have given us the full armor of God so that we may be able to stand against all strategies and methods of the devil. God, by your grace, malalampasan namin ang lahat ng battles. Spiritual battles, Lord God, finances, health, emotion, mental, whatever they are, Lord God, malalampasan to by your grace alone. God, thank you for providing everything we need, the divine weapons, divine power, God. Because, Lord, we are fighting against principalities and powers of the darkness. But, Lord, we have this blessed assurance that
we are victorious in Christ. Thank you, God. Thank you for everything, Lord God. God, i-bless mo yung lahat ng dito, Panginoon Diyos. Sila po yung mananagumpay lagi, mananagumpay kasama ang mga pamilya nila ng buong GCOB churches, Lord God, mananagumpay sa pangalan ni Jesus. We give you the glory, God, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah.